Okay, Vlogger era is back. So, ito yung magiging part 4 nung Green Things vlog. Vlog ko, no? So, I'm back. Ngayon, hindi na ako nakachinelas. Ano na lang. Naka-boots. You know, safety first. Dito ako sa entrance nung taniman. And I'm just gonna walk around the farm and see what has changed after 5 years. Okay, let's go. So ito yung gate. Not sure if napakita na to dun sa previous video, but yeah, this is the gate. It's a simple gate made from, what is this, wood and hog wire. Just open this up and then we close it. Yeah. So, ang una nyo mapapansin, right, is naging sobrang gubat na niya. Well, practically it's a forest right now. Pagka tumingin ka sa kanan, if you're gonna compare this from part 3, dati kita pa yung yung langit, ngayon hindi na. So, it's already been covered by the trees. And then ito nga pala yung dating papaya forest. Now it's been replaced by avocados. Although may mga papaya pa din, pero konti na lang yung mga papaya trees namin, as you can see. And then yung mga avocado trees, medyo malalago na din, matataas na sila. So here's one of the remaining papaya trees that we have. It's pretty small. And then hindi siya yung yung galing sa Bangkok. I'm not sure if this one is male or female. Probably male. It's still young. Medyo mainit na. Kakatapos lang namin magdilig. And then here are the other papaya trees as well. Well, yung reason ba't naubos yung papaya namin, one reason is yung mga nagdaang bagyo. Madaming natumba na papaya trees. And then hindi na na-recover, unfortunately. Pero pinalitan na lang namin ng avocado trees, since madami din naman kaming tinanim na avocado. So yeah, if we look here dito sa, what do you call this? Ang tawag dito? Dude, my vocabulary. Yung bakod. Okay. So yung bakod namin is mostly covered with dragon fruits. So basically, I think I already explained this dun sa part 4, but ano lang siya, mahogany. Tama ba? Mahogany? I forgot kung anong puno yung ginamit namin pantarak, pero ano lang siya, tinarakan lang namin ng branches ng puno, and then yan, tumubo na din sila. Tapos nagtanim kami ng dragon fruits para gumapang dun sa hog wire. And then basically siya na yung nagsisilbing bakods. Yung mga dragon fruits, hindi naman sila alagain. Kita mo naman kung gaano ka dami and kung gaano ka healthy yung mga dragon fruits. Actually hindi namin sila dinidilig. Siguro dahil cactus type of plant din yung dragon fruit, kaya ganon. I think they can survive without much water. And then yun, ngayon wala silang mga bunga kasi every bare month daw yung nila, yung season.
moving along. So ito yung mga kamote. Ngayon, I think wala na kaming tanim na kalabasa. Medyo nahirapan na din kasing i-maintain. And then, aagaw din kasi siya ng space ng pinagtataniman ng avocado. So, yeah, we kinda hindi na namin ibinalik yung mga kalabasa. Pero dati, gumagapang sila every which way. Up, down, left, right, north, south, east, west. So ito, mga natira na lang basically as kamote. Pero sa ngayon, hindi sila ganun ka-spread out kasi tag-init. Usually, pagka tag-ulan, yun, medyo kalat sila. Ito, yeah. Ito yung sample nung mga branches na ginagamit namin na bakod. Nakalimutan ko lang kung anong tawag talaga dun sa puno. Hindi siya mahogany eh. Fuck. You know what? I'll get back to you later on that. But there it is. Medyo nakalubog siya sa lupa ngayon. Kasi pinapatubo ata yung ugat before itarak para mabuhay. Or maybe it's just the way para hindi matumba. I'm not actually sure. So, ito yung part, this part, sa part 4, usually pag tumingin ka dito, makikita mo na yung bahay. Pero ngayon, natakloban na siya ng mga puno, well, mostly avocado trees as well. I'll just put up a picture of what it looked like in part 3. Makikita mo maluwag pa yan. Ngayon hindi na. Looking here is our pineapples. So ilan lang to sa mga tanim naming pinya. Ito, this one, wala pa siyang bunga. If you're gonna take a look at this one, maliit pa lang siya. I'm not sure if this is my hand for scale. Yeah, maliit pa lang siya. So bagong tubo pa lang yung pinya na to, kaya ganyan yung kulay niya. I think may makikita pa tayo na mas maliit pa dito later. Aray. So yan, dapat pala mag-ingat sa paglalakad dito kasi madaming twigs, roots, madaming tripping hazard basically. That's why dapat pag pumupunta dito is naka boots para protected yung feet. So ito yung ibang pineapple. So this one is a bit bigger now. Yeah. Pero hindi pa siya hinog. And then ito. Oh, look at that tiny little pineapple. It's so small. And like palm size. And we have a bit more over there. Let's just zoom in a bit. Okay, there they are. Alright. So, looking to the right. Ito yung orange tree. Quote and quote. Orange tree. Medyo naskamas ata kami dun sa pinagbilhan namin ng pantanim nito. Pero ano daw siya, navel orange. Pero kung lalapitan natin, teka, I'm just gonna go around this tree for a bit.
lalapitan natin. Hindi siya nag-orange. Ano to? Green. Green na orange. Hindi siya dapat orange. Ang tawag green to. Tapos pag binuksan siya, more like parang mas malapit siya sa pomelo kaysa sa orange. Pomelo. Suha. Arte naman nito, pomelo. Ayan, madami na siyang bunga. Hindi talaga siya nag-orange eh. Di ko alam kung bakit. Maybe it's a different breed of orange, but I don't really know. So ito yung isa sa mga water stations. Currently we have ilan ba? 1, 2, 3, 4. I think we have 5 water stations. So bawat water station may dalawang hose. So basically ano sila, they're positioned in a way para ma-cover lahat ng area pagka magdidilig. This is one of the hoses that we use. So actually tapos na kami magdilig. So yung main water supply is patay na. So pag binuksan ko to, wala nang lalabas na tubig. Ginagawa namin yun para in case na magkaroon ng leakage or whatever sa hose tsaka pipelines, at least hindi dire-diretso yung tustos ng tubig at hindi masakit sa bulsa. And look, ito yung bahay. So hindi pa rin siya naayos. Actually, I don't know if ipapaayos pa ba to or hindi. But right now it's not the priority. Kasi mas inaasikaso namin yung farm itself. So basically this is just used as a sort of warehouse. Oh god. Medyo nakakatakot din pumasok sa loob kasi sira-sira na yung ceiling. Actually may second floor din to. Nakaakyat na ako isang beses. I kinda don't wanna go up right now because mamaya baka malaglag ako tapos walang sumalo. Ouch! Grabe naman yun. So over here sa tabi lang ng bahay may mga tanim kami dito na these things, medyo fragrant sila. And then tinanong ko kung anong tawag dito. Apparently this is Thai cilantro. So this one is from Bangkok, Thailand. Cilantro siya, so ginagamit siya na garnish, tama ba? Garnish ba yung tawag dun sa mga palamuti na nilalagay sa mga fancy dishes? Pero in fairness, mabango siya. Akala ko nung una ano siya, lemon grass, but apparently when I looked it up, iba pala itsura ng lemongrass. Pero yeah, Thai cilantro apparently. Then over here we have, ito yung mga calamansi tree. Oh god, sobrang green. Hindi ko alam kung madidistinguish nyo pa yung mga puno from each other, but yeah, this is the calamansi tree. We have two right here. There's one, that's the other one, and may bunga siyang isa ngayon. Wow, medyo malaki yung bunga ng calamansi this time. I'm sure calamansi to kasi hindi siya yung sobrang tinik. Mamaya pakita ko din yung itsura ng lime tree. But yes, ay natanggal ko. Oh well, I'm taking this with me. And then ito yung other calamansi tree.
Joke lang pala. Tama ba? Parang lime din ata yung pinakita ko kanina, pero sure. Gagi, mukhang lime nga. Oh well, never mind. Ito yung kalamansi pala. So yan, may bunga siya. Ilan-ilan lang. I'm not sure, hindi ko maalala kung ano yung kalamansi season, but bumubunga talaga siya ng marami at some point in the year. I just forgot when. And then kung mapapansin mo dito sa mga puno, so yung mga puno namin may mga tag. Laking planta kasi ang ang daddy, so yung system sa work is in-apply din niya dito. Basically ang lang niya is para mas madaling i-navigate. So nabanggit ko dun sa part 3 na yung way ng pagkakatanim ng mga puno is naka-grid. So they're arranged in rows and columns. And then yung tag, ito yung mga tag numbers. So yung nasa pinaka right side ng grid, well, right side if you're looking this way, pinaka right side ng grid ay number plus letter. So yung nasa pinaka right side is yung A, and then ano ba to? Column. Sige, tawagan natin to na column, parang Excel sheet lang. So A yung nasa pinaka right side, and then magkakasunod sila 1, 2, 3, 4, 5 and so on and so forth. So ito ay nasa row 17, column A. So halimbawa pagka may papapuntahan, madaling i-instruct, kuya puntahan mo nga yung 17A, puntahan mo nga yung 36B, ganon. So ABC self-explanatory naman, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Kumanta pa si Gago. Ito naman yung what is this? Dude, my brain ain't working right now. Lime. Ito yung lime. So mukhang lime nga yung napakita ko nung pinakauna. So ito may mga bunga siya. Medyo maliliit pa. Pero may nakita ko kanina dito na medyo malalaki. Yun. There they are. Pretty big, right? Madami pa siyang mga bunga dun sa taas. That. So yan. Looking at this from this view, so yun yung dating papaya forest, which is now avocado forest. Basically all of this is just now avocado forest. Moving along. So ito, makikita mo naman may nabuong pathway, kasi ito yung madalas naming dinadaanan. Nabanggit ko kanina, madaming tripping hazards. Isa na to. Ilang beses na akong nabiktima ng ugat na to. So gotta be attentive. Ito yung mga naputol na branches. So yeah, isa din pala sa mga ginagawa namin dito is yung pagpuputol ng branches ng avocado. Like here, yung ibang avocado dito is mabababa. Medyo natutuyo na yung dahon nila kasi sobrang init. Pero makikita mo dito yung putol. So usually ginagawa namin is pinuputulan namin yung mga avocado trees, lalo't pagka malapit na mag-tag-ulan or tag-bagyo. Reason being is pagka mas mataas sila, mas madali silang itumba ng malalakas na hangin. So yeah, we gotta do that. And not gonna lie, nakakapagod maglagari. So saludo ako sa lahat ng mga carpenters and manual laborers.
Manual labor is no joke, guys. And then let me see if I can find something. There it is. Yung iba naman ay nilalagyan namin ng mga support from the same branches. So usually pyramid style support. Kasi nga sabi nga nila, triangle is the most stable shape. So nilagyan namin ng support para hindi matumba ng hangin and all that. Okay, more branches. Nice. Ito tabi pa din ng bahay. So we also have like fortune plant sa tabi ng mga bakod. So here more dragon fruits. And then may tanim din kaming langka, by the way. So ito medyo maliit pa. Meron kaming malaki somewhere over there. Pero maya ko na lang pakita. Ito ay langka. How the fuck do you read that? York! Langka York. How the fuck do you read? Hindi ko alam kung paano siya basahin, pero yun, langka York. New York. Sige, punta tayo sa mga saging. So, ito yung mga saging namin. So, yung bananas, sila yung mga nakatanim sa gitna. Ay, sila yung center. Yan. As you can see, ibang saging ay mga natutumba na. Yung iba is natumba na dahil din sa hangin and the bagyo ng mga previous months. And then, if you're wondering bakit madaming yero sa paligid, magtataka ka. Ano ba to? Nilipad lang ba to ng hangin nung bumagyo or tapos tinamad lang kaming linisin? Actually no. May ano siya, may purpose siya. So dito sa Pilipinas, alam naman natin na meron tayong dalawang seasons, merong rainy, ano na lang, tagbagyo, tsaka tag-init. So pag tag-init, usually doon yung dilig season namin. Ano din siya, yun din yung season na wala masyadong tumutubong damo kasi tuyo yung lupa. Mostly tumutubo lang yung damo dun sa malalapit dun sa parts na dinidilig namin. So pag tag-init di kami masyadong nagbubunot kasi walang masyadong need bunutin. Pero pag tag-ulan, doon hindi na kami nagdidilig, lalo't pagka yung malakas yung mga ulan, kaya magtagal nung moisture ng lupa for ilang days, maybe 3 days before kailangan magdilig ulit. So ano nga bang purpose nitong yero na to, kung ano na nang pinagsasabi ko? Basically ang purpose ng yero na to is ano lang siya, form of weed control. So kinocoveran lang namin yung lupa para hindi tumubo yung mga damo or hindi malagyan ng mga seedlings or yung mga bunga ng mga damo na namunga na, para mas madaling kontrolin, mas kakunti yung bubunutin namin pag time na nagtag-ulan na ulit. So yan, madaming mga yero. Right over here we have, ito yung mga lemon. I'm not sure if it's distinguishable from all the green stuff, but ito yung branch niya is the lemon tree. Trees.
Parang bagong tanim lang din kasi yung mga lemon namin dito kaya hindi pa siya namumunga. But yeah, this one is lemon. May mga ano siya. Aray. May mga spikes siya sa branches. Medyo mahahaba yung spikes. Aray. Meron din kaming chili. So, imagine hindi ko lang kung kailan, pero siguro pandemic days yon, yung naging sobrang mahal ng presyo ng sili. Yeah, that's right, we got them mula. Yeah, meron din kaming sili dun sa front yard namin. Going along here, we have the banana. So yun, makikita mo may bunga na. See that? That's more choco oatmeal banana bread waving, which is gonna be my breakfast for a long time. Eto, may bunga din tong isang to. Di pa nga lang nahihinog, pero yeah, it's not gonna take long before it becomes yellow. Oh, tumba na siya. Ito, pwede ka ring matiso dito. Itong mga nakalagay sa parang tent, these are mangosteen. Kung hindi mo alam kung ano yung mangosteen, baka alam mo yung ano, MX3. Kung ano yung logo ng MX3, yun yung mangosteen. Yan, may mga ilan kaming tanim na mangosteen. Those are actually mga bagong tanim pa lang yan, mga supling pa lang sila. So medyo matagal pa before sila bumunga. Here, I'm actually quite surprised. Meron din pala kaming tanim na tomato. There it is. Actually, parang sinaboy lang ata to from the grocery or something, tapos bigla na lang tumubo dito sa tabi ng avocado na to. At yeah, yung mga ano pala, yung mga food scraps, vegetable scraps and fruit scraps, mga peel, eggshells, tinatapon namin somewhere here dun sa padulo pa. Fertilizer. It's free fertilizer, guys. Then ito, more langka, baby langka. And more yero. Going to this side, I forgot kung anong tawag dito. Ano bang tawag dito? If you know what this is called, let me know. Ito ba yung tinatawag na anahaw? A heart-shaped leaf. It has pretty big leaf. And then ito yung ano, mga langka trees namin na malalaki na. So may mga bunga na siya. Ayun, hindi ko alam kung makikita sa video. But yeah, there's one. Right there. Then yung iba is ano, kinovera na namin ng sako para hindi kami maunahan ng ibon, which is isa sa mga kalaban namin. Pagka nahihinog na yung mga papaya, langka, nauunahan kami ng ibon minsan. And then here sa tabi may mga ano, mga turkey. Uy, gagi, nakawala sa hawla yung isa. Ayan, pero hindi sa amin to, sa kapitbahay namin.
Kasi nga kinakausap ko sila eh. Oh, di ba? Mukha lang akong tanga dito. So, yun, more branches. And, well, not more papaya. It's just, konti na lang yung papaya. Itong, I'm not sure what this is. Parang coconut ata to. I think this is a coconut tree. And actually, let me see if it can be seen in the video. Pero merong ibon na nagne-nest dito. Bird. I'm not sure if you can see it. It camouflages itself. Siguro maglalagay na lang ako ng picture sa screen, but yeah, let's play a little game. I'm gonna put up a photo of this section, and then you're gonna have to try and find where the bird is. Alright, I'll just edit that one out later. So yun, more coconut trees. Actually, we have a coconut tree sa ano mismo, dun sa backyard namin. Tapos yun yung namumunga na. Ito, parang bagong tanim pa lang ata. So this video is taking longer than I expected. 30 minutes already. So ito, medyo palusong na to. So kailangan mag-ingat sa pagbaba. And more banana trees. Yes. More langka. So usually hindi ko napupuntahan tong area na to kasi hindi ako yung naka-assign magdilig dito sa station 5. I think this is station 5. Saan na ba yung ayun yun, water station. Yan. So yun yung station 5. So ang nakatoka dito si Bidik. So ito yung area niya. And actually kanina ko lang din nalaman na madami pa pala kaming tanim na pinya dito sa area na dinidilig ni Bidik. And here is another coconut tree right here. More langka. Oh my god. And that's one of the few papayas left. Well, few. Quote unquote few, pero essentially madami pa din. And ito yung ibang naming pineapples. So ito, medyo malalaki na sila. Medyo nauna na tumubo tong mga to. It's pretty big. Compare mo dun sa kanina. There's another one. That's another one. And that's another one. And yun, makikita mo madami pang nakahilera na langka dyan. Yeah, that is a lot. So basically, ang pagdidilig namin is 1 minute per tree or plant. So 1 minute pagdidilig here, tapos 1 minute dito. Kung mapapansin nyo pala, may mga tuyong dahon dito sa palibot ng mga avocado trees. Actually sa lahat sa kanila, most of the plants. So ang tawag doon ay mulch, M-U-L-C-H. Ano siya, yun na yung pinaka fertilizer. So basically, di ba sa mga simbahan usually, well, doon sa amin, sa simbahan na malapit sa plaza,
Usually kasi yung mga maglilinis doon, iniipon nila yung mga natuyong dahon, yung mga nalaglag na dahon doon sa mga pathway. Tapos nilalagay nila sa isang plastic bag. So yun, hinihingi yun ng daddy. Tapos yun yung nilalagay namin dito sa mga halaman. Ginagawa naming mulch, pampataba. And then yan, ito yung dumpster kung tawagin. So yung mga pinagbalatan ng mga prutas, gulay, eggshells, dito namin tinatambak. Basically it's just parang semi-composting area, and magsaserve as fertilizer na din siya. I think we've reached the end of the farm. Ito na yung pinakadulo. So yeah, medyo mainit na. I need to go back home. Ayan, ano na siya, from farm naging ano na siya, avocado forest. So practically yun talaga yung main na tanim namin, yung avocado. Kasi sinusubukan din kasi ng daddy na patubuin yung avocado na natikman niya sa Africa. Medyo unique kasi siya. I think nung first time na nakita at natikman niya is, and then tinry niyang hanapin sa iba kung may nagbebenta ng ganoong klase ng avocado, wala siyang mahanap. So presumably it's probably quite a unique avocado species. So yeah, yun yung susubukan namin buhayin, and hopefully maging successful. Like literally it's been 5 years and then hindi pa rin namumunga yung mga avocado namin, so it's gonna take a long time. I don't know how long it's gonna take before we harvest the fruits of our labor. Ganun. Drama queen. Hanap na lang siguro ako ng avocado na may bulaklak na. Although I'm not sure if meron pa. Probably natuyo na din yung iba. So malapit na naman yung tag-ulan, so konting tiis na lang. Hindi na kami magdidilig, magbubunot naman ng damo. It's one thing over the other. Ay, yung pagbubunot ng damo siguro ano lang, mga nag-aalat lang kami ng 1 hour kasi medyo nakakapagod siya. Then nakakangalay din sa kamay. So unfortunately I couldn't find an avocado tree na may bulaklak, maybe dun sa malapit sa entrance. May bulaklak ka ba? Wala. Yeah, unfortunately mukhang wala nang bulaklak. Oh well. Well, that's all for part 4, I guess. This video took longer than I expected. It took me 40 minutes. Maybe I'm gonna cut some parts out and I'll see in post. Alright, I think that's it. Bye!